Ang One TV Usamis modalit kaninyo sa Kristohan ng programa aron sa pagpalawom ug pagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios, pagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Namugna kining programa karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Og karon ania ang inyong alagad, Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Maayong adlaw sa tanan mga kaigsunan ko sa Dios. Hallelujah. Diyan sa kining inyong ubos na lagad, Bishop Ricardo Cortuna sa programa sa telebisyon karon ang adlaw sa kaluwasan. So padayon ta sa atong mga pagtuon sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, apan ipadangat usa nako ang akong mga pangumusta sa matag usa kanato dinha sa atong taksa-taksa ka mga panimalay ug ang akong mga pag-ampo nga taliwala ning atong gitawag na itong problema nga atong gituban ining pandemic or coronavirus nga COVID-19 maka barog ta gihapon sa pagsalig sa Dios that God can do anything because He is a powerful God. O gantan God nga until now mga kaigsunan naginhawa pa ta o maayo nga itong mga panglawas o katuko nga kining mga pagsubok o mga pagsulay nga ato karon giatuban ato raning malagpasan, not because us but because of our God. He will never leave us nor forsake us tungod kay siya Dios nga nahigugma sa matag usa kanato higala ko sa Dios. So dili ta magdugay higala ko sa Ginoo. Salamat sa Dios. Padayon ta sa atong pag-isgot sa pulong sa Dios. Ang ato karong pag-isgotan, standing strong in difficult times. Barog ta nga malig-on ining gitawag na to nga kalisdanan nga ato karon nga giatuman. Gibase na to ang atong mga pagtuon dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 10 hangtod sa 15. Doon may mga Biblia kuyugi ko ninyo sa pagbasa sa atong mga Biblia kung unsa na imong Biblia in English o Tagalog o Binisaya. In my translations, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, suma sa pulong sa Dios sa in English nga pagkasulti ingon dinhi, you however have followed my teachings, my ways of life, my purpose, my faith, my patience, my love, my endurance, as well as the persecution and suffering that happened to me in Antioch, in Iconium, and in Lystra. I endured this persecution, and the Lord delivered me from them all. Now, in fact, all who want to live godly lives in Christ Jesus will be persecuted. But evil people and charlatan will go from bad to worse, deceiving others and being deceived themselves. You, however, must continue in the things you have learned and are confident about. You know who taught you and how from infancy you have known the Holy Spirit. May the Lord bless His Word. Amputan, nagpasalamat kami kanimo Ginoo sa imong mga pulong amo karong isgutan. Salamat sa imong pagpanalangin ini Amahan. Salamat sa imong pagpamuhat ini. Salamat usab sa imong pagpasaylo sa among mga kalapasan o kasalanan nga among nahimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen and Amen. Now, how can we stand firm in difficult times? Kung saon man nato mga kaigsuonan ko sa Ginoo, pagbarog nga lig-on sa panahon sa mga kalisdanan. Here in the book of 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 9, Paul warned Timothy of the difficult, or in other words, terrible times that will happen throughout church history. Nagingnan ni Paul si Timoteo na barog na lig-on no? Sa mga pagsulay, mga kalisdanan sa itawag na to iglesia nga diin ikaw gipahiluna sa Ginoo. Full of people
who would be lover of themselves, lovers of pleasures instead of God. Tungod kay ang mga tao sa unang kapanahunan, mga kaigsunan ko sa Ginoo, ang ilang gitagad, mao man ang ilang kaugalingon. Unya, mas nahigugma sila sa kalibutan, sa pleasure, sa mga butangan ni ani ni kalibutan, sa mga bisyo, kaysa butang sa Dios. And they would be submissive and forgiving and having a form of godliness. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, mga kaigsuunan ko sa Dios. Hallelujah. Mga tao, murag dili kang tigong mo pasaylo sa mga kasalanan o dili usab ka tigong mo hatag ug ko pasayloan o nagpuyo sila sa gitawag na to kasalanan. Hallelujah. So, there would be many false teachers that would lead people astray. Daghan kayong mga mini nga mga pagtulunan nga mo'y nakapahisalaag sa mga tao. Hallelujah. So, just as Paul warned Timothy, ug mo kini hinungdan nga iyang gipasidan-an si Timoteo. Hallelujah. Christ also warned his disciple as well. Si Kristo usab, ang iya usab nga mga tinun-an, iya usab nga gitawag na to gipasidan-an. Satan would plant tares among the wheat and yeast in the flour. In Matthew 13, si Satanas nagbutang og mga sagbot, si Satanas nagbutang og mga tunog. Hallelujah. Salamat sa Dios. Glory to God. Because of this reality, my brothers and sisters in Christ, many have become angry at God. Daghan ang nasuko sa Dios. Hallelujah. Daghan ang nasuko sa simbahan. Ug tungod ni ini, mibiya sila sa ilang pagtuo. Hallelujah. There are very important realities to be aware, no? Dapat lang masayop ta niining butanga ug dapat lang aware ta niining mga butanga in order to protect ourselves and persevere. Hallelujah. Aron ato usab nga maprotektahan ang atong kay kaugalingon aron makapadayon ta sa atong pagtuo, pagsalig sa buhi nato nga Dios. Kung imong tan-awon ang imong surrender, unsa nay nagpanghitabo karon sa atong palibot, mga kaigsuonan ko Ginoo. So, how can we stand in this time? Hilabi na sa atong panahon karon, unsaon man nimo sa pagtindog na lig-on, hallelujah, niini nga panahon. So, Apostle says to Timothy, you, however, ingon siya, but you, the word here is but you, ikaw, hallelujah. Unsa may ang gitudtog nga ikaw? Continue in what he had learned in verse 4. Giingnan niya si Timoteo, kinapadayon na ang imong nakatunan. Timoteo was to be different from those with empty religion. He was called to be continue being faithful. Hallelujah. In spite of the suffering, in spite of difficulties, in spite of trials, hallelujah, padayon gihapon sa imong pagkamatinon-anon, while others, no, ang uban, sweep from bad to worse. In verse 13, hallelujah, lisod mo po, atong sundugon ang uban, naghimo og dautan niya, ikaw po sundog po kanilang dautan, ugon sa imong nasugdan nga maayo, padayon na kini, according what Apostle Paul says to Timothy. Now, in this text, my brothers and sisters, we will see the principle about standing firm in difficult times. Ano na upat ka prinsipyo nga makabarog kita, meaning kalisdanan karon nga ato giatubang. Not only do this apply to difficult season, dili not only to study, no, ning inimbulunga nga atong makakatunta, kundi ato ning kinabuhion. Hilabi na nining panahon sa kalisdanan. Hallelujah. Salamat sa Dios, mga kaigsuonan.
I have a big question na akong ikapasupot. First of all, what principle can we discern about standing firm in terrible time from 2 Timothy chapter 3 verse 10 to 15? Unsa man nga mga prinsipyo that we can stand firm, no, in this terrible time, or in this tuwag na to nga kalisdanan nga atong giatubang karon. Number one, nga akong nakita din based in 2 Timothy chapter 3 to 10 up to 15, we must remember the faithful. Okay? That is number one. To stand firm in difficult time, we must remember the faithful. Hallelujah. Ingon si Paul, you, however, have followed my teaching, my ways of life, my purpose, my faith, my patience, my love, my endurance, as well as the persecution and suffering that happened to me in Antioch, in Iconium, and in Lystra. I endured this persecution, and the Lord delivered me from them all. So what is the number one? We must remember the faithful. Ingon si Paul ni Timoteo, tanawa ko pag-ayo, huna-huna pag-ayo, ang akong gitudlo nimo, ang akong kinabuhi nga imong nakita, ang gitawag na to pagtuong nga imong nakita, ang akong pailog nga imong nakita, ang akong gugma nga imong nakita, nga bisan sa mga pagsuloy ako nakapadayon. Nasayod ikaw sa akong nahitabo nga to sa Antioquia, nasayod ikaw sa nahitabo nako nga to sa Iconium, nasayod ikaw sa unsay nahitabo nga to sa Lystra. And I endured this persecution, and the Lord delivered me from them all. Hallelujah. Glory to God. Salamat sa Diyos. Now, here in 2 Timothy chapter 3, after sharing with Timothy about ungodly people and those false teachers in the church, human niya kini gi-share nga to kay Timothy. Apostle Paul encouraged Timothy with his example. Hallelujah. He says, ingon si Apostle Paul, you, however, have followed my teaching, my ways of life. Huna na, hinumdumi pa Timoteo, giunsan ako. Hallelujah. Pag kinabuhi. And it can also be translated, you know, all about my teachings, my ways of life. In IB translation. Nasayot ka, nakaila ka kanako, ug bisan pa gani ang akong gitudlo, ug ang akong kinabuhi. Hallelujah. Though there were dark time and evil people in the church, dunay panahon nga gitawag na to nga kalisdanan nga akong na-encounter. Adunay mga dautan nga mga tao nga naa sa simbahan. Apostle Paul was faithful, and his faithfulness was meant to encourage Timothy. Tungod sa iyang pagkamatinod, anon ang iyang pagkamatinod, anon mo'y nakapadasig ni Timoteo. When Elijah was dispraised and no longer wanted to live, si Elijah usa ka propeta sa Dios sa unang hari kapitulo 1 bersikulo 9. Hallelujah. Nawan si Elijah, napuno siya sa gitawag na to discouragement. Ug di na sa ganahan mabuhi pa. So he cried out to the Lord. Ingon siya dito sa Ginoo, I'm the only one left. Ako na lang usa Kinoong nahibilin. However, God reminded him that he had persevered, a remnant that would not bow down to Baal. Hallelujah.
taliwala nini, ngunong siya naman usa, tungod kay gipamatay ni Baal ang tanang mga propeta sa Dios. O gipreserbar sa Dios si Elijah, tungod kay siya naman ang wala mo simba, muyokbo sa mga propeta ni Baal. And I remember, nahinumdum ko, kung unsay na gibuhat sa Dios before, God has done the same today. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Satan's often tempt us to feel alone and hopeless. Sahay tintalon ta sa Dios, o sa tintalon ta si Satanas, nga murag ikaw na lang usa. Murag wala na ilami, murag hopeless, walay pag-asa, walay paglaom. But I tell you, we are not. Why? Because God has faithfully first served His Son. Hallelujah. He preserved His Son. Naa ang atong Dios. Iyatang panalikdan, iyatang ipreserban iyang mga katawan. Even in this dark time, bisan kini nga panahon karon mga kaigsunan. And we need to recognize this to stand strong or firm. Hallelujah. Hinalantang mo barog galing-on diha atubangan sa Dios. According to Apostle Peter in chapter 5, 1 Peter chapter 5, verse 8 to 9 says, be sober and alert. Muna iyang kingon, sober and alert. Your enemy, the devil, ang imong kaaway, nga mo ang yawa, like a roaring lion, sama siya sa usaka, tuwag na to, o usa ka leon nga naglibot-libot, nga nagngulog, is on the prowls looking for someone to divorce. Hallelujah. Looking for someone to divorce. Nangita siya mga tao nga iyang matuko. So according to Peter, resist him. Sukli ang yawa. Strong in your faith. Because you know that your brother and sister throughout the world are enduring the same kind of suffering. Sa ato pa, dili lang ikaw ang nag-antos. Dili lang ikaw ang gitabangan sa Dios, kundi ang tanang mga tao. We should resist and stand strong against Satan. Because we have a family of believers around the world enduring suffering as well. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Though many in the church possess only a form of Christianity, but no reality in their lives. Takhan mga tao nga nag-angkon nga mga Kristohanon, pero sa tinuod sa ilang kinabuhi dili. 2 Timothy chapter 3 verse 5. There are many who follow God faithfully, and if we are going to stand in terrible times, we must remember them. Ayaw yung kalimot sa Ginoo. Hinumdumig yun nga adunay Dios nga mutabang kanato whatever problems, big or small. Hallelujah. We have a God who cares for us. We have a God who bless us, who give His guidance and protections for us. Hallelujah. Why it is so important to remember
the example of the faithful when going through difficult time. Ano? Who are the people around you that you can watch during the storms of life? Kinsa man ang mga tawhana nga naa sa imong palibot, nga nagatan-aw kanimo sa panahon sa gitawag nato bagyo unos sa imong kinabuhi. Hallelujah. Number 2, we must follow the faithful. First one is remember the faithful. Who is the faithful? Our God. According to Apostle Paul, ngadto sa iyang gimentor nga si Timoteo, remember me. Yun sana ko. So, he is a good example to the early Christians. In general, our God is a good example. So we need to remember God. Second, we must follow the faithful. Ingon si Paul, you, however, have followed my teaching, my ways of life, my purpose, my faith, my patience, my love, and my endurance, as well as the persecution and suffering that happened to me in Antioch and Iconium and in Lystra. I endured this persecution in the Lord, and the Lord delivered me from them all. You, however, must continue the things you have learned and confidence about. You know who taught you. 2 Timothy chapter 3, verse 10. Now, not only must we remember the people, hallelujah, to stand in difficult season, we must follow and imitate them. Dili lamang atong hinumduman, kundili ato usab sundon, atong awaton. According to Kenneth West, ingon siya sa pulong palo. Kini bang pulong palo ba? Sundong, sunod. In verse 10, means, buti pa sabot niya, to follow a person who closely that you are always be in person's sight. Muna buti pa sabot. Ang pagsunod daw, pinipulong palo, ang pagsunod sa usa ka tawo, duol kaayo. Kanunay kang naa sa ihang tupad, conforming your life to be or to the person nga imong sundugon ng tawhana. Hallelujah. It was literally used of following a person as he goes somewhere and of walking in his footsteps. Nga imo sundugon. Hallelujah. Kung asa siya padulong, nga bisan ang iyang mga lakang, imong pagatumban o imong pagasundon. Timothy wasn't just aware of Paul's example. He had been imitating it for decades. Dili ignorante si Timoteo. Tungod kay nahimong kabahin si Paul sa iyang kinabuhi. Iya kining gisundo sa pipila na ka dekada. Hallelujah. In addition, other teachers imparted into Timothy's life. Aduna po'y ubang mga magtutudlo nga gusto usab sila mobahin sa kinabuhi ni Timoteo. Og mo'y hinungdan nga niingon si Apostol Pablo, ingon si Paul ngadto ka Timoteo nga stand firm. And this is very clear verses. Hallelujah. In verse 14, sa diyang iyang gitawag si Timoteo to continue what he had learned, because he knew who he learned. Padayon Timoteo kay
sa akong gitudlo nimo, tungod kay nakaila ka kinsa kining nagtudlo nimo. From home. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, mga kaigsuonan ko sa Dios. Tungod kay sa panahon nila, adunay daghan kaayo pong nanudlo nga lahi sa gitudlo ni Apostol Paul. Nahadlok si Apostol Pablo nga basin madisib nila si Timoteo. Tuningon si Paul, padayon sa akong gitudlo nimo. Tungod kay nakaila ka kinsay nagtudlo nimo. Praise the name of the Lord. This is true for us as well. If we are going to stand in terrible time, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, we need to follow the godly example of the faithful. Dapat lang ato sundugon ang katong mga matinud-anon nga mga tao nga nangalagad usab. In the book of Philippians chapter 3 verse 17, Apostle Paul, ingon siya, be imitators of me. Unay gingon ni Paul, be imitators of me. Kinahanglan sundugon ko ninyo, brother and sister, and watch carefully those who are living this way. Just as you have as an example. Mga kaigsunan, dili man na pwede kana moingon ta nga follow what I say and don't follow what I do. Dili na pwede. Kinahanglan ikaw nga usa ka magbubuhat, ikaw nga usa ka eksperyensado ng mga butanga nga mahimo ka modelo. Ang imong kinabuhi mahimong modelo. O like Apostle Paul, na makaingon si Paul siya ko kalingon, be imitators of me. Sundugan ko ninyo. Hallelujah. In 1 Corinthians chapter 11 verse 1, he said, be imitators of me, just as I also am of God, of Christ. Sundugan ko ninyo, tungod kay ako usab nagasundog sa kinabuhi ni Kristo. And we must keep our eyes on godly people. Atong ipokus ang atong mga mata sa mga taong Diyos nun and imitate them. Atong usab silang sundugon if we are going to stand in difficult situation. Aron ta makaparong nga lingkod nining kalisdanan nga ato karon nga giatuman. Hallelujah. Now, what are the characteristics of the faithful as demonstrated through Paul's characteristic? Unsa may ato nakita dinhi? Nakakinaiya sa usa ka matinud-anon nga gipadayan gipakita ni Apostol Pablo. Number 1, kini gitawag na to og the faithful lives transparent lives. Transparent. Hallelujah. Again, Paul said to Timothy, you, however, have followed my teachings and my ways of life. In verse 10, as mentioned, it can also be translated, no. Nakailangon ako. Paul's teaching, ways of life. Ang gitudlo ni Paul, dili lamang mga letra, kundi bisan pa ang iyang kinabuhi. So transparent. Implication is that Paul's lives a life of transparency. Dili niya taguan ang iyang kinabuhi. Iya kinigipadayag, gipakita sa mga tao. And invited the people to watch him. This wasn't because Paul was perfect. Dili. He wasn't. He said, ingon siya, that the things I wouldn't do, I do. And the things I wouldn't do, I don't do. Who can save me from this body of death? He wasn't perfect, but he wasn't
pursuing perfection, and we need examples like that. Dili sa perfect na pagkatao si Apostol Pablo. Kung makasala siya, same as, makasala po ta. Pero nasa pasalamat nga in spite anang mga butanga, nagpadayon gihapon siya sa iyang pagwali, pagpangalagad sa Dios. O dapat lang atong sundon. Tungod kay transparent, gipakita niya ang iyang life as a Christian. Ang ato Christian ta, pero ba naman? Uy, klaro. Christian ta, tungod kay we have a religion, we have our denomination. No, dili man naman nagka-Christian na to. Dapat, no, bawat isa, bawat Kristiyano, transparent. Dili ki transparent, pagbuhat ng butang. Pagbuhat ng butang na dili maayo, ato nang ikauwaw. Ang pagbuhat ng butang maayo, ato nang ipakita. Nganto sa uman, araw sudugon. Hinumdumi, mga kaigsuuna, one of the result of sin is the loss of transparency. Matuwa na? Wow, biya. Wow. You look at, did you remember Adam's and Eve? Sa diyang nakasala sila. The first thing response was to hide from one another and from God. So, wapa sila kasala, mas laki ba nga naghubo ba sila? Pero sa diyang gisupak nilang kabubot kas Ginoo na uwaw sila sa ilang tagsa-tagsa kaugalingon. Nanago sila. Isik sila tabon sa ilahang hubo nga lawas. Ug lamaw sa tanan, nahadlok sila sa Ginoo, nanago sila sa Dios. However, the more that we can know Christ, the more we begin to live in light and walk in the light with others. Hallelujah. Only life's a Christian. The more we know God, the more we begin to live in the light and walk in the light with others. 1 John 1:7. But if we walk in the light as He Himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Christ, His Son, cleanses us from all sin. You see? Wow. My question for you, are you living a transparent life or practicing a secret life? Kung kayo ay nakakita, naanan lang kagtago-tago, hinumduman, atong hinumduman sa Dios, walay butang na atong matago. Ikaduha, the faithful teach God's word. Nagatudlo ang usa ka matinud-ano, nagatudlo sa pulo sa Ginoo. Paul point out that Timothy knew his teaching. In verse 10, one of Paul's goal was to teach the whole purpose of God. Acts chapter 20, verse 27. He didn't avoid difficult texts, soften their tunes, or change them to not offend the church or the culture. He preached the word of God whether it was popular or unpopular. For some warned Timothy of how many in the last days, instead of preaching the whole counsel of God's will, each person's ears trying to make them feel good. 2 Timothy 4:3. Hallelujah. Now, this faithful teaching doesn't only refer to public teaching, but also private teaching. These ungodly models challenge us with God's word. We were in sin. This encourages us with it
when we are down, and they affirm us when we are doing right. And we must follow this kind of people. We must become this kind of people. Hallelujah. Salamat sa Diyos, mga kaigsunan. Are you studying God's Word so as to teach it to others? Basa tas pulos Ginoo igsoon. Atutun ano pulos Ginoo. Ang pagtuon ug pagbasa sa pulos sa Ginoo, not only to change our religion, no, wala man kinanglaga. Haus mo ni mo religion. Hallelujah. Ang pagtuon sa pulos sa Ginoo, it give us knowledge and wisdom. Because this is the only way na maoram mo ni paagi nga may motudlo ka na to how to live in a godly life and how to stand firm in this difficult situation, in this difficult time. It is only the Word of God. According to the Bible, 2 Timothy chapter 3, chapter 15, study to show thyself approved unto God, the workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hallelujah. So the Word of God is very important in our lives. Without the Word of God, our lives is in vain and useless. Puno ta, ang atong life is very miserable. Buoy ang atong kinabuhi. What the Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Hallelujah. Ang atong mga pagtuo, nga ang pagkaon aning mga butangan in kalibutan na may makasatisfy na to. No, you cannot satisfy these things. All these things. Nothing. Only usar ki kabutang nga can give us satisfaction is in life is the Word of our God. Hallelujah. So another one is people practice what we preach. Kung kung gingon ka ganina, follow what I say and don't follow what I do. Kay Obano, mo na ganahan ka mo inaw sa usa ka tawo magwalis pulos Ginoo may mo istorya niya. After all what niya kinabuhi ang iyang istorya, niya kita rin kinabuhi ang iyang istoryahan. Sayo, matod pang Pablo, Apostle Paul, ingon siya dito ni Timoteo, know his way of life. Verse 10. No? There are many who are orthodox in their doctrine, but unorthodox with their lives. Nga naman, they don't practice what they preach. This visible hypocrisy only serve to push people away from God. And Timothy was keenly aware of how Paul used his time, his recreation, his work life, his devotion, his prayer life, and his ministry. All of that was open before Timothy, and all of it much Paul's teaching. Tanang nga yan nakita ang giwali ni Pablo, yan nakita sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Much ba much? All of it much Paul's teaching. Kita po must model this type of people to stand in terrible time. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. According to James, be doers of God's word, not listeners. Not spectators, but doers of God. Not spectators, but participators of the word of God. Another thing, faithful, focused
on knowing God and pleasing Him. Paul said to Timothy, knew his purpose. 10. Philippians 3:8. Paul said that he counted everything a loss to know Christ. Ang tanang butang, pwedeng mawala ka niya. Basta lang, may baluan niya pag-ayo si Kristo. That was his primary goal in life. Even his ministry was driven by this unpleasing goal of knowing Christ and pleasing Him by completing the missions the Lord gave him. Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Ingon siya, know that I have already attained this. This is, I have not already been perfected, but I strive to lay hold of that for which Christ Jesus also lay hold of me. Hallelujah. Brothers and sisters in Christ, I do not consider myself to have attained this. Ingon si Paul, mga kaigsunan ko sa Ginoo, wa ko maingon ninyo nga naangkon ko na ang tanan. Instead, I am single-minded. So sa ato pa nakapokus siya. Unsa may nakapokus niya? Forgetting the things that are behind. Ang pagkikalimot sa mga butang. And reaching out to the things that are ahead. Kundi ang pagpadayon sa mga butang ngadto sa unahan. Which, with this goal in mind. Hallelujah. I strive toward the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Dalaygon ang pangalan sa Diyos. Faithful are not driven by money or the applause of men, but only knowing the blessing of God. It's your goal to know Christ as please Him and please Him. Hindot kayo, no? Nga ang usa ka matinud-anon, wala siya dumalaa sa salapi o sa mga palakpak sa mga tao. Kundili ang naa siya kasing-kasing, mga pagpasidungog sa Dios. O kining mga butanga, mo ni ang kitinguha, mamailahan niya si Kristo o paghatag o pasidungog kang sa pangalan sa atong Dios. Sa ngalan sa Dios. Faithful bear the fruit of the Holy Spirit. Salamat sa Dios. Paul then named the several fruit of the Spirit that were prominent in his life. Verse 10. Usa man ang bunga sa Espiritu Santo nga gimension ni Apostol Pablo dinhi sa versikulo 10. Kini gitawag nato faith, patience, love, and endurance. These were divine characteristics that were born out of his relationship with his God. Galatians chapter 5 verse 22 up to 23. Hallelujah. Unsa man ingon niyang faith? Probably refer to faithfulness before God. He was faithful to task God had set before him. It's also referred to faith, growing trust in God. Ang iyang pagsalig sa Diyos. Unsa man faith, yang patient, yang ingon din patient, probably focus on how he responded to difficult people. He was patient and forbearing with him. Kining love, unsa man po ning love yang giingon? Love refer to an increasing love for God and love for others. Yang giingon diha kanang iyang pag nagtubo o nagkalaw ang iyang paghigugma sa iyang Dios o ang iyang paghigugma
sa iyang isig katao. It is amazing to consider that right after false conversion, this love was radically demonstrated in his love for Christ and Christians, whom he previously persecuted. So diyang nakabig siya, grabe ang pagtubo o ang pagikugma niya sa Dios. O ngadto sa iyang mga katauhan nga diin sa unang panahon iyang gilotos pag-ayo. Hallelujah. Endurance. Sa man iyang giingon endurance. Endurance means to bear up under something difficult. His ministry opened the door to criticism, mocking, poverty, and many other hardship. Hallelujah. Salamat sa Dios. Nakapadayon siya. Taliwala sa gitawag na to kalisdanan. Mga pagsaway sa mga tao. Mga paglibak sa mga tao. Ang kakabos. Ug daghan pang kalisdanan iyang nayagian. Apil na ini ang iyang pagkapreso sa nagkalanlaing mga dapit. Paul endured them all. Nakalabang si Apostol Pablo ni ining tanan nga mga butang. So, Apostle Paul was a man of character worth modeling. Angayan siya nga mahimong modelo sa tanang Kristohano. And we must model those who are clearly filled with the Spirit and demonstrating it through their lives. Ikaw usap na puno sa Espiritu Santo. My prayers mauni na mahimo pud unta kang panag-ingnan sa uban nga nangalagad sa Dios. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. The fruit of the Spirit evident in our own lives. Hallelujah. Dalaygon ang pangalan sa Dios. People willing to accept the suffering for Christ. In verse 11, Paul had various suffering he endures, of which Timothy was aware. Salamat sa Ginoo. Ining pagantos. No? Willing mo antos sa mga paglutos. Ang gusto mga lagad sa Dios pagalutuson. Mingon din is persecution and suffering that happened to me in Antioch, in Iconium, and in Lystra. Bitagsa-tagsa ni Apostol Paul. Kibaw jo ka pa Timoteo sa akong pag-antos sa kalisdanan nga ako naagian ngadto sa Antioquia, ngadto sa Iconium, ngadto sa Lystra, pero kining tanan akong nalabangan. Siya, I endure this persecution and the Lord deliver me from them all. Tungod kay ang Dios nagatabang kanako, nagapalikawas kanako di ining tanan. He mentioned 3 specific suffering in Antioch and Iconium and Lystra. Tulo ka butang gi-mention niya sa Iconium, sa Antioch. Paul was thrown out of the city for preaching the gospel. Acts chapter 13 verse 50. Hallelujah. Sa Iconium, Paul was almost persecuted by stoning. Gibato siya dito. Acts chapter 14. Sa Lystra, sa iyang naihaguman dito, Paul was actually stoned and left for dead. But God miraculously healed him. Gibato gyapon siya dito sa Lystra. Hallelujah. O gibiyaan siya dito hangtod gumamatay. Pero ang Dios nagahimo o milagro sa kinabuhi ni Pablo dito dapita, giayo siya sa Dios. Hallelujah. Application question, mga kaigsuunan ko sa Ginoo. Which characteristic of the people stood out to you most, and why? What godly example had made the most impact on your life?
In what ways have you followed their step? Ikaw na makatubag ni ini suon ko sa Ginoo. Last one, stand firm in difficult time. We must expect persecution. Now, in fact, all who want to live godly lives in Christ Jesus will be persecuted. Ngunit ingon ni po, normal kayo ng mga pagluto sigsuon ko sa Ginoo. If you are a Christian, ha? Kung dili ka Christian, o ay lutos, kana questionable. If you are a Christian, you try to live in a godly life. Doon ay mga tao, gadi-ganahan mo, maghimo ka o mga butang matarong. Hallelujah. Evil people, evil people, and charlatan will go from bad to worse, deceiving others, being deceived themselves. Muna ang mga taong dautan. Grabe. Hallelujah. Usamot ang ilang kadautan. Unya, mangagda pa sila sa ubang mga tao nga maghimo usab og dautan. Dalaygon ang pangalan sa Diyos. Dalaygon ang pangalan sa Diyos. Apostle Paul not only shared his experience of persecution, but warns Timothy, yang ipasidaan si Timothy, that everyone living in a godly life will experience them. This persecution comes from outside of the church as seen through Paul's experience. Hallelujah. Dalaygon ang pangalan sa Diyos. Sorry, this is the last. This is the last. Stand firm in difficult time. We must continue in God's word. Last na. Hallelujah. Apostle Paul called Timothy to continue. May gingon ni Paul, padayon Timothy in what he had learned, kung unsay imong nakatunan, and become confident about. Because he knew who taught you. Nakaila ka kinsay imong kinsay nagtudlo kanimo ni ini. Verse 14. Now the word here, continue, nga imong makita, can also be translated abide. Kanang magpabilin ka sa pulong imong nadunggan o imong nakatunan. Timothy needed to make his home in Scripture to stand firm. Aron siya makabarog, ngalingon, as mentioned. Hallelujah. Salamat sa Diyos, mga kaigsuunan ko sa Ginoo. Who is plural, is probably refer not only to Paul, but also to Timothy's mothers and grandmothers who are mentioned in 2 Timothy chapter 1 verse 5. Dili naman gayud ka, dili naman kang Paul o kang Timoteo nga mopadayon siya kung siya nakatunan ni Pablo. Bisan kadto sa kinabuhi ni Pablo, ngadto sa ugangan ni Pedro ni Timoteo, ngadto sa apuhan ni Timoteo, bisan tibok banay ni Timoteo sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. They were believers who taught Timothy the Holy Scriptures from infancy. Nga mo niyang mga magtutod, mga tinunan, nga gitudluan ni Timoteo may tungod sa pulok sa Ginoo, sa ilang pagsugod, sa ilang pagkahimugso diya sa Ginoo. Holy written, balaan na pulong. Kanili translated sacred letters. Kung sa may sacred letter, Biblia. Walay laing libro nga gitawag na ito, Holy Book, Bible. Bible ra. Ang ubang mga libro na ito tawag holy. Only the Bible. Ang mga gitawag na ito, Holy Bible. Sagrado ang Biblia. This might suggest that Timothy learned the Hebrew alphabet to study the New Testament or the Old Testament. Aside application, this is important for Christians to study the Word of God. Continue study the words of
the Lord. Hallelujah. Salamat sa Diyos. And summary, mga kaigsunan ko sa Ginoo, how can we continue in God's Word? We must believe it. We must read it daily. We must meditate on it throughout the day. We must memorize it so we can recall it when tempted or discouraged about. We must obey it even when we don't feel like it. We must teach it so we can better hide it in our heart and also protect it. The ligon ang alam sa Diyos. So, here in my conclusion, how can we stand in difficult time, especially those within the church? So, number one, stand firm in difficult time. We must remember the faithful. Stand firm in difficult time. We must remember, we must follow the faithful. Stand firm in difficult time. We must speak persecution. And lastly, stand firm in difficult time. We must continue in God's Word. Hallelujah. Dalaygon ang pangalan sa Dios. I hope mga kaigsunan ko sa Ginoo nga ang pulong sa Dios kay imo karon nga lunggan makatabang kini kanimo. Ilabi na sa pag-atubang ning kalisdanan nga imo karon giatubang. Daghang problema mga kaigsunan ko sa Ginoo. Hold on sa pulos Ginoo. Kay kung wala tay pulong sa Ginoo, everything mga kaigsunan in vain. Bisag unsaon nato pagtuga ang atong ulo, pagsulbad sa atong nagkalalaing mga problema without His Word, the sacred letter of God, no? Ng sagradong pulong sa Dios. Hallelujah. Matod pas Biblia, kung wala ko, wala mo'y mahina. So, nalaygo ng ngalan sa Dios o pangahigala ko sa Ginoo, di ko magdugay. Atong kapuso ng atong buluhaton sa pagwali, pagtudlo sa pulos Ginoo dinhi sa kanginan, dinhi sa telebisyon, apan sa dili pa ko magtapos dinhi. Tuguti ako sa pag-ampo kanimo. Unsa man imong problema igsoon ko sa Ginoo nga naa karon kanimo? Nga nakahatag kanimo hasol sa imong kinabuhi. Tingali gipuga ang imong kasing-kasing sa pagsulbad sa imong problema o naglibog kag asa ka na dagan niini. Kung nainudunggan ni mga pulong sa Dios, iningubos nga lagad sa Dios, haleluya po sa Ginoo, makatabang kanimo bisan naman sa mga pag-ampo. Kaya pag-ampo sa mga tao matarong dako kaayo ni kahimuan. Wala ko masayod sa imong problema, higala ko sa Dios. Haleluya. Apan in general, tingali nakaproblema ka sa lapianong bahin, praise God. Nakaproblema ka sa imong paglawas sa mga balatian, salamat sa Ginoo. Nakaproblema ka sa gitawag na to o mga physical na mga butang, material na mga butang, why not come to God? Doon tas Ginoo. Ingon ang Biblia, come unto me all you weary. Doon mo tanan ka na ko kamong gikapuyan. Isangon ninyo ang akong yugo. Ang akong yugo hagaan o makabaton ka mo kapaulayan. This is the invitation of God, no? Nakatong tanan gikapuyan, gibukatan. Dool kaniya o makapatuntag kapaulayan sa atong kinabuhi. Ayaw tanaw ang atong relihiyon. Hallelujah. Tanawa ang Dios nga nagtawag kanimo, tanawa ang Dios nga nagigsulti kanimo. Naluoy siya na higugma siya kanimo. Gusto siya kutabang kanimo. Unsa man ka nga problema, hallelujah. Itapion lang ang imong problema sa imong mga kamot o ibatong imong kamot sa imong telebisyon o kining ubos nga lagad sa Dios pag-apo kanimo. Ginoong Dios nga langit nun sa ngatanan, nagpasalamat ako kanimo Ginoo ni kahigayonan karon, hindi karon si matubangan imong mga alagad, imong mga anak nga naminaw si imong mga pulong Ginoo. Imong alagad nagampo kanimo Dios. Tungod kay ikaw man ang Dios nga nasayod sa tanang mga butang. Gampo ko kanimo nga tabangan imong mga kanataan unsa may ilang mga problema Ginoo. Hallelujah. Sa ngalan ni Kristo Jesus ug tabangi sila. Problema sa lapianon, tabangi o Dios ug tagbuhos sa ilang mga panginahanglan. Sa salawas nun nga bahin nga gitawag natong mga balatian o Dios, unsa man kini nga balatian Ginoo na sila lawas. Sa ngalan ni Jesus nga Nazaret nun Ginoo. Hallelujah. Sulbara usab kini ug ayuha sila Ginoo. Bisan problema sa kasing-kasing Ginoo. Hallelujah. Mga broken hearted Lord, salamat Lord. Ikaw ang Dios nga magkaduulan, nga Dios nga mutabang, mahupay sa ilang kasakitan, sa ilang gibati, Ginoo sa ilang tagsa-tagsa kakasing-kasing. Salamat to Dios. Hallelujah. Bisan sa kinasulurang bahin, mga ministeryo kaamahan. Salamat Ginoo nining tanan o salamat na sayon ikaw sa ilang mga problema karon.
Ako kining itugyan sa imong mga kamot, tungod kay nagtuwa kong nagsalig kanimo Ginoo, ikaw ang among Dios nga matabang na higugma kanamo. Sa ngalan ni Jesus, ang problema o kadugon sa man kini, aduna kini gituwag na to solusyon at tanan tungod kay naakatabang kanimo. Sa ngalan ni Jesus, amen o amen ang imong mga pulong sa amen o amen. Thank you o God bless mga kaigsunan ko sa Dios. Kini usab niyong alubos nga laga Dr. Ricardo Fortuna mo ingon usab kaninyo manamilit usab kaninyo apan sa dili pa tuguti sa ako sa pagpahibalo kaninyo nga ngatong simbahan na aning utang sa Ichiki Building, Anima Street, Barangay Aguada, Osamis City sa second floor. Ang atong sinimbangon magsugod kanunay alas 8:30 hangtod alas 9:30 ato sa disco, and then at 9:30 hangtod alas 11:30 mo atong divine worship patag Domingo. Come and join with us. Doon na kay mga problema, bisitahin ko din sa Ichiki Building sa ground floor. Hallelujah. Na akong pisina diha o ayo ka pagduol ka na ko aron makatabang kini inyong bus alagad sa Dios pagsulbad sa imong problema. Atong daduna sa mga paglapo. Laygo ng alas Ginoo o kakumingon kaninyo sa sunod na panakita karon ang adlaw sa kaluwasan. God bless us. Bukadto ang Kristohanong programa sa One TV Osamis. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Uban ni Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna, nga nagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios og nagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Hangtod sa sunod nga gayon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.